Hay, bakit sa dinami-dami ng babae, siya pa? Kung sino pa yung mahirap abutin, sa kanya pa ako tinamaan. Sa edad kong to, hindi ko akalaing dadapuan ako ng matinding tukso, yung tipong buhay na buhay ang dugo mo. Pero kasabay naman nun ay ang takot at hiya. Hindi ko alam kung anong sumpatong nararamdaman ko. Kapag nakikita ko siya, natataranta ako. Ang hirap pero ang sarap sa pakiramdam. Hi Chloe, akin ka na lang please. Si Chloe ay ang maid ko. 19 years old pa lang siya. 6 na buwan pa lang na nagtatrabaho sa amin. Pero simula nang dumating siya, ginulo niya na ang tahimik kong mundo. Paano ba naman? Bukod sa sariwang-sariwa ay napakaganda pa. Oo, hindi katangkaran, pero grabe sa pagka-sexy. Siguro, napunta lahat sa boobs niya, yung dapat ay itatangkad niya pa. Paano ba naman kasi? Yun ang una mong mapapansin sa kanya dahil sa laki. Maputi, makinis at maganda siya. Pero ang pinaka nakakael ay mukhang wala pa siyang experience. Napakahinhin kasi kung kumilos at talagang napaka-inosente. Sa tuwing nakikita ko si Chloe ay hindi maiwasang may magwala. Alam niyo na yun. At minsan pa nga natutulala ako pagkaharap ko siya. Ganon kalala ang level ng paghanga ko sa kanya. But don't get me wrong ha. Siyempre hindi naman ako masyadong garapal na nagpaparamdam. Kasi baka matakot siya sa akin. Para sa akin, tama na yung pagbibiro ko sa kanya at pagpaparinig. Nag-iingat din ako dahil ayokong malaman ng anak ko yung kalokohan ko. Baka magalit siya sa akin. Lalo na pag nalaman niyang pinagpapantasyahan ko ang katulong namin na mas bata pa sa kanya. Isa lang ang anak ko, ang pangalan niya ay Charis, college student. Sa totoo lang, wala naman sanang problema kung ano man ang gawin ko sa buhay ko. Dahil 5 taon na akong biyudo, walang masama kung makahanap ako ng iba. Pag nakagraduate na si Charis, siguradong may iwan na akong mag-isa sa bahay. Kaya sa tingin ko, dapat lang na maghanap na ako ng bagong asawa. Sa mga nakalipas na taon, sinubukan ko namang maghanap. Meron naman akong mga nakikilala, pero wala hindi ko na inuulit na makipag-date sa kanila. Ewan, wala akong nararamdamang excitement Ayun, nagsawa na rin akong maghanap. Hanggang isang araw nga ay dumating si Chloe, ang bagong maid namin. Unang kita ko pa lang sa kanya, tumibok na agad ang bayag ko. Oo, aaminin ko talaga na yun ang una kong naramdaman. Kasi ibang klase ang alindog niya. Pero syempre, binaliwala ko yun. Inisip ko na baka pagkael lang yung nararamdaman ko. Kaya ang ginawa ko, halos maupod na ang kamay ko sa pagmamariyang palad. Kaso hindi pa rin mawala sa isip ko si Chloe. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ang tanda-tanda ko na tapos ganito pa ang nararamdaman ko. Ba't ba kasi sa dinami-dami ng babae, sa maid ko pa naramdaman to? Hay, nakakabaliw. Lunes, maaga akong gumising dahil maaga kong ihahatid ang anak ko sa boarding. Dumiretso ako sa kusina para magtimpla ng kape. At doon, nakita ko si Chloe. Nasa harap ng kalan at hinihintay na kumulo ang tubig. Napalunok ako. Medyo kumabog ang dibdib. Grabe, bakit ganyan ang suot niya? Maiksing shorts at white na sando. Nananaginip lang ba ako? Ngayon ko lang siya nakita na gano'n ang suot. Kaya naman namangha talaga ako ng husto. Ganyan ba siya lagi kung matulog? Bakit ngayon ko lang nakita? Nakakagigil. Nang kumulo na ang tubig, ay pinatay niya na ang kalan at yumuko para pihitin ang gas stove. Sa pagkayuko niya, mas lalo kong nasilayan ng magandang view. Ang maputing legs at pataas pa. Grabe, may pag-asa bang mahawakan ko yan? Halos maglaway na tanong ko sa sarili. Wow, napakaswerte ko naman ngayon. Dapat pala lagi akong gumigising ng ganito kaaga. Natauhan lang ako nang mapansin ko na nakalapit na pala si Chloe sa akin. Sir, magkakape po ba kayo? Malambing niyang tanong sa akin. Pero imbis na sumagot,
Sa dibdib niya tumama ang mga mata ko. Putya, kakayanin kaya ng kamay ko yan? Sir, okay lang po kayo? Nagtatakang tanong ni Chloe. Oo naman Chloe, okay na okay. Sige nga, ipagtimpla mo ko ng kape. Yung kasing sarap mo dapat. Nakangiti kong sagot. Sir talaga masyadong mabiro. Nginitian ako ni Chloe at saka nagtimpla na ng kape ko. Hinila ko naman ng upuan na nasa harap ng mesa, saka naupo at pinanood si Chloe. Wala itong kaalam-alam na sa imahinasyon ko, marami na kaming nagawang posisyon. Dun mismo sa harap ng kalan na kinatatayuan niya. Matapos ibaba ni Chloe sa mesa ang tinimpla niyang kape, agad siyang nagpaalam sa akin. Oh, sandali lang Chloe, saan ka naman pupunta? Sabayan mo na akong magkape. Pakiusap ko, pero nagtuloy itong umalis. Bumalik naman ang dalaga, kaso nakapagpalit na ito ng damit. Pasimple akong nadismaya. Akala ko, matagal-tagal ko pang masisilayan ng kaseksihan ni Chloe. Pero ayos lang yun. Maganda at sexy pa rin naman siya kahit t-shirt at shorts na lang ang suot. Siya nga pala Chloe, ihahatid ko ang Ma'am Charis mo sa boarding house niya. Kaya ikaw muna ang bahala dito. Baka dumiretso na din ako sa apartment para maningil ng upa. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Uwi ka ko kay Chloe. Yun kasi ang business ko, isang maliit na paupahan. Okay po sir, sagot naman ni Chloe. Naunang natapos magkape sa akin si Chloe, kaya nagpaalam na siya na may gagawin siya. Alas 7 ng umaga kami nakaalis ng anak ko sa bahay. Nang maihatid ko na siya sa boarding, ay sumaglit naman ako sa apartment. Siguro, mga 30 minutes ako doon. Pagkatapos doon, bandang alas 9 na ako nakarating sa subdivision. Pagpasok ko sa bahay, agad kong hinanap si Chloe. Kaso, nalibot ko na yata ang buong bahay, hindi ko siya nakita. Asan na kaya si Chloe, my loves? Maya-maya, pumunta ako sa kwarto ni Chloe upang silipin siya doon. Kumatok muna ako pero walang sumagot. Nakailang katok na ako pero wala pa rin kaya nagpa siya na akong buksan ng pinto. Napangiti ako dahil hindi nakalock yun. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Nung sumilip ako, nakita ko si Chloe na mahimbing na natutulog. T-shirt lang ang suot niya at kulay puting panty. Nag-init ang mukha ko sa nasilayan at parang may kung anong masamang hangin ang pumasok sa utak ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ng bahagya ang balikat niya upang tignan kung magigising siya. Wala siyang reaksyon. Sa pagkakataong yun, natempt ako na samantalahin ng pagkakataon. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Nanginginig yung kamay ko sa sobrang kaba at pagkasabik. Umupo ako sa tabi ni Chloe. Matagal ko siyang pinagmasdan. Akmang hahawakan ko sana ang labi ni Chloe nang bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nahinto ako sa balak kong gawin. Noong una, pumikit-pikit pa si Chloe at nang mapagtanto niya sigurong nasa kwarto ako, ay nanlaki ng husto ang mga mata ng dalaga. Sir, anong ginagawa mo? Bakit andito kayo sa kwarto ko? Napabalikwas ng bangon si Chloe. Hindi nito malaman kung paano tatakpan ng sarili. Nang makita niya ang unan, ay agad niya yung inilagay sa kandungan niya. Ano kasi Chloe? Kanina pa kita hinahanap. Nakita kita dito kaya gigisingin sana kita. Kasi, nagugutom ako. Tama, nagugutom ako Chloe. Nauutal kong sagot. Sige po sir. Maaari po bang lumabas na kayo? Susunod din agad ako. Hindi ito makatingin sa akin. Ramdam kong naiilang siya, kaya mabilis na rin akong lumabas. Hay, muntik na ako dun ah. Bakit ba kasi naisipan ko pang gawin yun? Sermon ko sa sarili. Ilang minuto lang ay lumabas na si Chloe. Dumiretso ito sa kusina at nagluto ng tanghalian. Matapos niyang magluto, tinawag niya na ako. Ang totoo, hindi naman talaga ako gutom. Dinahilan ko lang yun dahil wala na akong maisip na palusot. After nun,
Napansin kong naging tahimik si Chloe at iniiwasan ako. Kinagabihan, nagpa siya akong uminom ng beer para pampatulog. Hindi kasi ako mapakali dahil pilit pumapasok sa isip ko si Chloe. 8:00 nang matapos akong uminom kaya dumiretso na ako sa kwarto. Mga ilang minuto siguro akong nakahiga bago tuluyang makatulog. Bandang 10:30 ng gabi, naalimpungatan ako mula sa pagkakahimbing. Mabigat ang pakiramdam ng pantog ko kaya napilitan akong bumangon at lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Tanging mahinang lagaslas lang ng tubig mula sa banyo ang maririnig. Medyo hilo pa ako pero alam kong kailangan kong umihi. Patungo na ako sa banyo nang biglang bumukas ang pinto nito. Kasabay ng paglanghap ko ng malamig na hangin mula sa banyo, tumambad sa akin si Chloe. Nakatapis lang siya ng puting tuwalya, basa pa ang buhok, at ang mga patak ng tubig mula sa kanyang batok ay bumababa sa balikat, sa dibdib, hanggang sa natatabing bahagi ng kanyang katawan. Napakaganda niya sa gabing yun, parang isang sirena na kalalabas lang sa dagat. "Sir?" Gulat na sambit ni Chloe. Mabilis na napaatras at napakapit sa tuwalya sa dibdib. Halata ang kaba sa kanyang mga mata. Ako naman ay parang biglang natuyuan ng laway sa lalamunan. Napatigil ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung iiwas ako ng tingin o babalik sa kwarto. Naku, sorry Chloe. Hindi ko alam na hindi ko maituloy ang dapat sabihin. Nauutal ako. Ramdam ang pamumula ng pisngi ko. Ako po dapat ang mag-sorry. Akala ko po tulog na kayo. Mahina niyang sagot habang dahan-dahan siyang tumatagilid, papalayo at patungo sa kanyang kwarto. Ngunit sa pag-ikot niya, biglang dumausdos ang tuwalya sa katawan niya. Nahulog ito hanggang tuhod at pareho kaming napatigil. Napatili si Chloe. Mabilis niyang dinampot ang tuwalya at tinakpan ng sarili, pero huli na. Sandali lang yon, pero para akong natulala. Hindi ko sadya, pero nakita ko ang lahat. Ang kinis ng kanyang balat, ang kurbada ng kanyang katawan. Namilog ng husto ang mga mata ko sa sobrang paghanga, at ang matagal ko ng kinikimkim na nararamdaman ay unti-unti nang nagpupumiglas. "Chloe," mahina akong sambit. Sabay lunok ng laway ng ilang ulit. "Sir, tama na po." Nanginginig ang tinig niya pero tila wala na akong naririnig. Tuluyan na akong nawala sa sarili. Hindi ko na narinig ang sariling mga hakbang. Lumapit ako kay Chloe. "Sir, teka lang." Natatarantang wika ni Chloe pero huli na. Tuluyan na akong nawala sa sarili. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng magkabilang braso. "Pagbigyan mo na ako, Chloe." Desperado kong wika. "Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Wala ka nang poproblemahin. Basta pumayag ka lang sa lahat ng gusto ko." Nanginginig na ako sa sobrang pagkasabik. "Sir, bitawan niyo po ako." Umiiyak niya ng pakiusap habang pilit akong itinutulak. "Hindi ako ganong klaseng babae. Hindi po ako pumapatol sa lalaki kapalit lang ng pera at material na bagay." Tila sampalang bawat salita niya. "Sir, hindi ko kailangan ng sugar daddy." Doon ako natauhan. Parang biglang huminto ang oras. Ang mahigpit kong pagkakahawak sa kanya, unti-unting lumuwag, hanggang sa tuluyan ko na siyang pinakawalan. Napayuko ako. Hindi ko magawang tingnan ng mga mata niyang puno ng sakit at pagkadismaya. Pinulot niya ang tuwalyang nahulog at marahang ibinalot mula sa kanyang katawan. "I'm sorry, Chloe. Hindi yun ang ibig kong sabihin." Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sariling boses. Pero tumingin siya sa akin, diretso, matapang, kahit nangingilid ang luha. "Sorry sir, pero hindi ko tinatanggap ang alok niyo. Maghanap na lang po kayo ng ibang babae na papayag sa gusto niyo." Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papunta sa kwarto niya. Isinara niya ang pinto ng mariin.
Isang tunog na parang sampal sa konsensya ko. Nanatili lang akong nakatayo ron, tahimik, hindi gumagalaw. At doon ko naramdaman ang bigat ng hiya, kasabay ng matinding pagsisisi. Hindi ko lang siya nasaktan, sinubukan ko pa siyang bilhin. Pinilit kong makuha ang loob niya sa maling paraan. Pero dahil doon, mas lalo ko siyang hinangaan. Mas lalo kong nakita kung gaano siya kalakas, kung gaano kalinis ang prinsipyo niya. Hindi pala siya nabibili ng pera. Kaya kung gusto kong mapaamo si Chloe, kailangan ko siyang ligawan, hindi bayaran. At sa gabing yun, tahimik akong nangako sa sarili. Liligawan ko si Chloe sa tamang paraan, the right way, the only way that she deserves. Pero matapos ang lahat ng nangyari, parang nawala ang tapang ko. Hindi ko magawang lumapit o makipag-usap kay Chloe. Alam kong galit siya sa akin at may karapatan naman siya doon. Lumipas ang mga araw, pero lalo lang akong tinutuligsa ng konsensya. Tuwing nasasalubong ko siya sa loob ng bahay, nakayuko lang siya, ni hindi ako tinitingnan. Parang nawala na ang masayahing Chloe na una kong nakilala. Yung palangiti, masigla, at may alindog na natural lang sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang malungkot. Hindi dahil sa pag-iwas niya, kundi dahil sa bigat ng kasalanang ako mismo ang may gawa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit hindi siya nagsumbong sa mga pulis o kahit man lang sa anak kong si Charis nang makauwi ito galing sa boarding house. Diyos ko, kung malalaman lang ni Charis ang ginawa ko, siguradong magagalit yun. At higit pa ron, baka tuluyan nang mawala ang respeto niya sa akin. Hanggang isang gabi, hindi ko na talaga kinaya. Kailangan ko siyang kausapin. Lumapit ako sa pinto ng kwarto ni Chloe at marahang kumatok. Chloe, tawag ko, halos pabulong, pero walang sumagot. Alam kong galit ka pa rin sa akin, Chloe. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Dahan-dahan kong dinampi ang palad ko sa pinto. Parang umaasang maramdaman niya ang sinseridad ko kahit hindi niya ako makita. Hindi kita sinusubukang bayaran, Chloe. Hindi lang katawan mo ang gusto ko. I'm sorry kung nagmukhang mababa ang tingin ko sa'yo. Nagawa ko lang yun dahil hindi ko alam kung paano kita makukuha. Gustong gusto talaga kita, Chloe. At kung kailangang hintayin kita, gagawin ko. Tahimik pa rin ang paligid. At ilang sandali pa, naisip kong baka nga wala na akong pag-asa. Siguro, hanggang amo lang talaga ang tingin niya sa akin. Napakatanga kong umasa na may puwang ako sa puso ng isang tulad niya. Isang babaeng kasing edad ng anak ko. Tatalikod na sana ako nang marinig kong bahagyang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Chloe. Nakatayo siya ron, bahagyang nakadungaw, hindi makatingin ng diretso sa akin. Kita ko sa kanyang mga mata ang takot at pag-aalinlangan. Sir, please wag na po natin tong pag-usapan. Maayos naman po ang trabaho ko rito. Ayokong masira yon dahil sa ganitong bagay. Mahinang sabi ni Chloe. Hindi ako nandito para guluhin ka, Chloe. Nandito ako para humingi ng tawad. I'm truly sorry. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Pero gusto kong subukan. Basta mapatawad mo lang ako. Sagot ko sa kamarahang lumapit. Napayuko si Chloe. Mariing kinagat ang labi. Sir, hindi madali ito para sa akin. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Hindi ko alam kung hanggang saan niyang nararamdaman niyo. Baka gusto niyo lang akong makuha dahil nagnanasa kayo. Halos pabulong na wika ni Chloe. Parang tinuhog ng karayom ang puso ko sa mga salitang yon. Kasi totoo naman noong una, pagnanasa lang talaga. Hindi ko siya iniisip bilang babae na mamahalin ko. Hanggang sa makilala ko siya ng mas malalim. Doon ko napagtanto, hindi lang katawan ni Chloe ang gusto ko. Chloe,
Hindi kita masisisi kung yan ang iniisip mo. Dahil nung una, maybe that's true. Pero ngayon, hindi na. Kung last lang to, matagal na sana akong tumigil. Pero hindi ko kaya. Kasi mahal na kita. Napatitig siya sa akin. Para bang sinusuri kung totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko hinihiling na ibigin mo rin ako, Chloe. Pero hayaan mo kung iparamdam sa'yo na espesyal ka sa akin, please. Patuloy ko pa. Ilang segundo ang lumipas bago siya marahang tumango. Ibig bang sabihin nun, pumapayag ka? Tanong ko at halos hindi makahinga. Muling tumango si Chloe. Sa sobrang saya ko, muntik ko na siyang yakapin. Buti na lang nakapagtimpi pa ako. Sir, alam niyo namang hindi madali to. Amo po kita. May anak ka. May pangalan kang kailangang protektahan. Paano kung malaman nila? Paano kung husgahan tayo? Mahina niyang sabi. Let them judge. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Handa akong harapin lahat, basta ikaw ang kasama ko. Sagot ko sa matatag na tinig. Isa lang po ang hinihiling ko. Huwag mo kong lokohin. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi kita kayang saktan, Chloe. Sabi ko habang tinitignan ko siya sa mga mata. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti kong naramdaman na nawawala na ang pagkailang ni Chloe sa akin. Hindi man kami madalas mag-usap. Ramdam kong nagiging mas komportable na siya sa presensya ko. Kaya't nagsimula na rin akong magparamdam. Unti-unti, maingat, pero totoo. Isang umaga, nadatnan ko siyang nasa likod bahay, nakaupo sa maliit na bangkito, habang abala sa paglalaba. Nakataas ang buhok niya at may mga butil ng tubig na dumadaloy sa kanyang braso at leeg. Tahimik akong lumapit sa kanya, dala ang isang tray ng kape at tinapay. Chloe, mag-almusal ka muna. Tawag ko sa kanya. Napalingon siya at halatang nagulat. Naku sir, dapat po. Kayo ang inaasikaso ko, hindi po ako. Natatarantang wika ni Chloe. Chloe, sabi ko naman sa'yo roman na lang, di ba? At gusto kong gawin to, kaya wag mo na akong pigilan. Nag-aalangan man, wala na siyang nagawa nang ilapag ko ang tray sa tabi niya. Umupo ako sa gilid ng batya at kinamay ang isang labahin. Sa susunod, gamitin mo na lang yung washing machine. Ayaw kong nahihirapan ka. Sabi ko, habang nilulubog ang kamay sa tubig. Ay wag na po, wag niyo na pong gawin yan. Halos maagaw niya ang labahin sa kamay ko, halatang nagulat. Bakit? Bawal bang tumulong ang isang manliligaw? Seryosong tanong ko sa kanya. Napahinto si Chloe, napatingin sa akin na para bang hindi sigurado kung tama ba ang naririnig niya. Manliligaw? Bulong ni Chloe. Chloe, di ba pumayag ka na nun? Kaya ngayon, uumpisahan ko na. Gagawin ko ang lahat para maramdaman mong espesyal ka sa akin. Hindi kita pipilitin, pero gusto kong ligawan ka ng tama. Hindi makatingin sa akin si Chloe. Kita ko ang pamumula ng kanyang pisngi, pero sa gilid ng labi niya, may isang ngiting pilit niyang itinatago. Hindi ako sanay sa ganito, Roman. Lalo na't alam kong malayong malayo ako sa'yo, sa estado, sa lahat. Ngumiti ako at marahang hinawakan ng kamay niyang basa pa sa sabon. Don't say that, Chloe. Hindi kailanman naging sukatan ng pag-ibig ang estado sa buhay. Hindi mo kailangang maging kagaya ko para mahalin. Napatingin siya sa kamay naming magkahawak. Hindi niya binawi yun, pero dama ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Salamat, Roman. Mahina niyang wika. At sa simpleng salitang yon, parang may kumakalabit sa puso ko. Para akong binuhusan ng init at saya. Ngumiti ako at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, nagkwentuhan kami ni Chloe. Lumipas ang mga araw, patuloy akong nanligaw kay Chloe. Hindi man ito yung tipikal na panliligaw na may bulaklak at chocolate araw-araw. Sinisikap kong ipadama sa kanya na mahalaga siya sa mga simpleng bagay. Sa bawat sandaling pinaparamdam kong nariyan lang ako.
Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na mahirap pigilan ng damdamin ko. Matagal na rin akong nag-iisa. At tuwing nakikita ko si Chloe, lalo na kapag bagong ligo, basa pa ang buhok o simpleng ngumingiti lang, parang may kumikirot sa dibdib ko. Isang halong pagnanais at pagmamahal na pilit kong pinipigilan. Gayunpaman, naging maingat kami, lalo na kapag umuuwi si Charis mula sa boarding house. Alam kong hindi pa panahon para sabihin sa kanya ang totoo. Kaya tuwing nandyan si Charis, pareho kaming nagkukunwari. Si Chloe abala sa kusina. Ako naman, tahimik lang. Mga patagong sulyap at ngiti lang ang pinagsasaluhan namin. Hanggang isang gabi, maambon sa labas, malamig ang hangin at tahimik ang buong bahay. Nadatnan ko si Chloe sa kusina. Suot ang simpleng shorts, basa pa ang buhok at abala sa pagpupunas ng lababo. Ang bango ng paligid, amoy sabon at bagong ligo. Lumapit ako, dala ang isang tasa ng kape. Hindi ka pa natutulog? Tanong ko kay Chloe. Napalingon siya, nagulat ng bahagya. Hindi pa po sir, naiisip ko lang po yung mga labada bukas, sagot ni Chloe. Huwag mo na akong tawaging Sir Chloe, ilang beses ko nang sinabi, Roman na lang. Ngiti lang ang isinagot ni Chloe. Lumingon siya muli sa ginagawa at pilit na iniiwas ang tingin. Chloe, mahina akong sabi habang marahan kong inilalapit ang sarili ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang itago to. Napatigil si Chloe sa ginagawa. Marahan siyang umikot at hinarap ako. At doon ko nakita sa mga mata niya ang parehong emosyon na pinipigilan namin. Roman, anong ginagawa mo? Mahina niyang sabi. Kung malito, kung hindi ka pa handa, sabihin mo lang. Halos pabulong kong wika. Walang sinabi si Chloe, ngunit hindi rin siya tumutol. Ang mga mata niya ay parang nagsasalita na hindi na kailangang marinig. At sa pagitan ng katahimikan at ambon sa labas, may nangyaring hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi ito basta tawag ng katawan. Ito ay uhaw na matagal ko nang pinipigil. Pag-ibig na gustong maramdaman, at ngayong gabi, sa katahimikan ng bahay, ay walang sawa kaming nagtampisaw sa pagmamahal. Simula noon sa tuwing may pagkakataon, hindi na ako tinatanggihan ni Chloe. Kung dati ay mailap siya, ngayon ay siya paminsan ang unang lumalapit. Minsan pa nga, kusang pumapasok sa kwarto ko. Walang sabi-sabi, walang paalam. At doon, kami na lang dalawa ang nakakaintindi ng ibig sabihin ng katahimikan. Alam kong ako lang ang naging karanasan niya, kaya sa bawat pagkakataon, sinisikap kong ipadama sa kanya na hindi yun basta-basta lang, na mahalaga siya. Makalipas ang ilang linggo, napansin kong may nagbago kay Chloe. Madali siyang mapagod, madalas tulala, at kung minsan, napapansin kong pinipilit niyang ngumiti kahit halatang masama ang pakiramdam. Hanggang isang hapon, nadatnan ko siyang umiiyak sa kusina. Hawak niya ang isang maliit na kahon, pregnancy test. Chloe, mahina akong tawag. Hindi siya agad sumagot. Nanginginig ang kamay niyang pinupunasan ng luha, pero hindi niya maitago ang resulta. Positive, buntis ako Roman, bulong ni Chloe. Parang huminto ang paligid. Ilang segundo akong natigilan bago ako muling nakahinga. Pasensya na, hindi ko alam kung paano nangyari. Nag-iingat naman tayo pero halos pabulong niyang sabi. Nilapitan ko siya. Marahan kong hinawakan ang balikat niya. Wala kang kasalanan, Chloe. Wala kang dapat ikahiya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Baka paalisin mo ko. Baka pag nalaman ng anak mo. Napahinto siya, nanginginig ang tinig. Pinutol ko ang kanyang mga salita. Makinig ka, Chloe. Hindi kita iiwan. Hindi kita tatakbuhan. Pananagutan ko kayo. Seryoso kong wika. Paano kung malaman ni Charis? Paano kung husgahan tayo ng mga tao? Isa lang akong katulong.
Nag-aalala pa rin niyang wika. Hindi ko kailangan ng prinsesa. Ang kailangan ko, yung babaeng minahal ako kahit hindi ako perpekto. At ikaw yun, Chloe. Sa sandaling yun, tumayo ako at niyakap siya. Mahigpit, puno ng pangako. Lumipas ang mga linggo at unti-unti, hindi na namin kayang itago pa ang lahat. Lumalaki na ang tiyan ni Chloe at kahit anong suot, halata na talaga. Mabagal na rin siyang kumilos at si Charis naman, matalas ang pakiramdam. Ramdam kong ilang araw na siyang nagdududa. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, lumapit sa akin ang anak ko. May hawak na tasa ng kape pero halatang mabigat ang loob. Dad, may tatanungin ako pero gusto ko ng totoo ha. Sabi niya, diretso sa punto. Napalunok naman ako. Ano yun anak? Tanong ko sa kanya. Buntis ba si Chloe? Hindi agad ako nakasagot. Pero sapat na ang pananahimik ko para makuha niya ang sagot. At ikaw ba ang ama? Dugtong pa niya, mahina pero matalim. Anak, tangka akong magpapaliwanag pero agad niya akong pinutol. So totoo nga, sabi niya, nanginginig ang boses. Katulong natin siya dad. Alam mo ba kung ano ang iisipin ng ibang tao? Baka ginagamit ka lang niya. Natatarantang wika niya. Hindi ganun si Chloe. Matatag kong sagot. Ako ang may gusto nito anak. Kung alam mo lang kung gaano niya ako tinulak palayo noong una. Maiintindihan mong hindi ito tungkol sa pera. Anak, mahal ko siya at may anak na kami. Tahimik lang si Charis, umiiyak. Hindi ko hihilingin sa'yo na tanggapin mo agad. Pero sana naman, unawain mo ko anak. Tao lang ako na nagmahal muli. Ilang sandali siyang walang imik. Hindi ko pa kaya ngayon dad. Masakit, pero nakikita ko naman kung gaano ka kaseryoso sa kanya. Kung siya ang nagpapasaya sa'yo, sino ako para pigilan yun? Lumapit siya at niyakap ako. Basta alagaan mo siya at yung magiging kapatid ko, tatanggapin ko rin. Pero bigyan mo lang ako ng panahon dad. Tumango ako na puno ng pasasalamat. Pagkatapos nun, agad kong pinuntahan si Chloe sa kwarto. Roman, anong ginagawa mo dito? Tarantang tanong ni Chloe. Alam niya na. Napalingon siya, gulat at takot sa mga mata. Anong sabi niya? Agad na tanong nito. Ang sabi niya, panindigan daw kita. At doon siya tuluyang napaiyak. Yung hagulgol na parang matagal niyang tiniis. Ngayon lang nailabas. Hinawakan ko ang mga pisngi niya, pinunasan ang luha. At tinitigan siya ng buo kong pagmamahal. Wala ka nang dapat katakutan, Chloe. Mahal kita. Kayo ng anak natin. Doon ay niyakap niya ako ng mahigpit. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumalik ang sigla sa bahay. Si Charis at Chloe, madalas kong marinig na nagtatawanan sa kusina. Tuwing uuwi si Charis galing sa boarding house, may bitbit siyang baby clothes o laruan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa veranda, hawak ang tasa ng mainit na gatas dahil bawal na raw ang kape sa buntis kong asawa. Lumabas si Chloe mula sa loob ng bahay. Nakaduster siya, nakapusod, at kahit simple ang ayos, tila walang kapantay ang ganda niya sa paningin ko. Habang papalapit siya sa akin, hindi ko maiwasang mangiti sa naiisip. Ang swerte ko, di ba? Ang swerte ko, di ba? Hindi ko akalain na ang dati kong maid ay asawa ko na ngayon. At ilang buwan na lang ang hihintayin, magkakaroon na kami ng baby boy.